Tsaka ano nga palang gusto mong sabihin kung bakit ka napapasyal sa bahay? Kuya, malaki kasi yung problema ko eh. Eh, halatang-halata naman, eh. Mukhang ilang gabi ka nang walang tulog, eh. Hindi na nga ako mapakali kuya eh. Eh, ano ba talaga nangyari? Ibebenta ko na kasi yung lupa kuya. Anong lupa? Yung lupa na pinangalan sa akin ni tatay, pinamana niya sa akin. Teka lang, Tsa, sigurado ka ba? Oo kuya kasi malaki kasi yung utang ko eh. Bakit? Magkano ba yung utang mo? 150,000 kasi yung utang ko kuya. Um, Teka lang. May bayar ka na ba ng lupa? Oo, meron akong bayar kuya. May magkano mo naman ito ibebenta? 500,000. 500? Oo kuya, yun kasi napagkasundoan namin eh. Teka lang, Tsa. Ba't ibebenta mo ng 500 lang yung lupang pinamana sa'yo ni Papa? Di ba malaki yung lupang yun? Wala naman kasi akong choice, kuya. Kung hindi ko naman pagbebenta yung lupa na yun, ano pang babayad ko dun sa utang ko? Tataas ng tataas yung interest. Tsa, baka naman malugi ka. Hmm. Kuya, okay lang na malugi ako. Wala naman akong choice eh. Eh, kailan ba kukunin to ng bayar mo? Pagka nabayaran ko yung ibang utang ko, magpepermahan na kami. Eh, Tsa, gaano ba katagal binigay sa'yong palugit? Ang usapan namin kuya, 2 linggo. 2 linggo. Sayang talaga yung lupa. Alam ko naman yun kuya. Pero mas importante ngayon, mabayaran mo yung utang, di ba? Oo naman kuya. Siya, sige. Pero pag-isipan muna natin. Kuya, bakit kailangan pang pag-isipan? Paano naman yung bayar ko? Baka mamaya mawala yun. Tsa, baka naman magagawa ng paraan. Alam mo, masaya ako naman mawala sa'yo yung pamana ni Papa. Importante yun. Alam mo, Tsa, mabuti pa. Antay mo ako dyan sa sopa, magluluto lang ako. Ha? Kumain ka muna dito. Oh, siya, napadalaw ka. Ay, Ate Virgo. Oo, may sinabi lang ako kay kuya. Ah, kakagaling ko lang kasi sa bangko, may inasikaso ko. Ano ba yun? May problema ka ba? Parang hindi maganda yung pagmumukha mo ngayon ah. Inopen ko kasi kay kuya yung lupa na ibebenta ko, yung pinamana sa akin ni tatay. Teka lang, bakit mo naman nabibenta? Malaki kasi yung problema ko. Ang laki ng utang ko. Kaya sinabi ko kay kuya yung problema ko na yung lupa na ibinigay sa akin ni tatay. Eh, magkano ba yung utang mo na yan? Ano kasi ate, 150,000. Oo. Magkano mo binibenta yung lupa? 500,000 ate. 500,000? Bakit ang mura naman? Hindi ko na kasi alam yung gagawin ko ate. Kasi kung patatagalin ko yung utang ko, lalong lalaki. Kasi may interest yun. Ba't hindi ka na lang umutang sa bangko para abayaran mo yung utang? Sabagay, ganun din eh, no? Oo, tsaka tinaray ko ng mag-ano sa bangko, kaya lang hindi ako na-aprobahan eh. Parang nanghinayang ako. Lab! Lab! Halika nga! Ah, Ang mura namang ibibenta ni Chatong lupa na namana niya. Lab, hindi ko rin alam. Alam ko naman na dugi siya dun sa presyo niya, eh. Padalos-dalos. Kuya, ate, wala din naman kasi akong pagkukunan eh. Kaya yun lang naisip kong paraan. 150,000 ano? Opo ate. Lab, di ba may ipon naman tayo? Kaysa mabenta yung lupa, pautangan mo na lang tong kapatid mo. Yun nga rin sanang gusto kong sabihin sa'yo. Kaya lang, gusto ko rin yung desisyon mo. Wala namang problema sa akin. Tulad- Pero, kaya mo bang bayadan? Ate, hindi ko kasi alam kung mababayaran ko agad kasi, di ba, yung utang ko nga, nahihirapan akong magbayad. Kung gusto nyo, kuya, ate, yung sa lupa, pwede namang hatiin na lang natin.
lilipat ko sa yung pangalan, tagkalahati tayo dun sa lupa. Medyo mahirap yan siya, pero, sige, mama, ang mas mabuti pa, mabayaran mo muna yung utang, tsaka nyo naman pag-usapan. Yun, gano'n na lang. Kasi, Pag-usapan natin pag natapos na yung problema mo. kasi mahirap din magpalipat ng pangalan, di ba? Hindi, ate, kasi meron kaming kamag-anak na magaling mag-ayos ng mga, titulo. Pero mabuti pa, mabayaran mo muna yung utang mo kasi baka mamaya makasuhan ka pa. Salamat talaga, ate. Alam nyo, sobrang pasasalamat ko sa inyo kasi mababayaran ko agad yung utang ko. Sige, ate, kuya. Pag-isipan nyo kasi para mailagay ko yung pangalan ko sa titulo. Sige Saka, na, nakakahiya naman kasi din, ate, tinulungan niyo ako tapos wala man lang kapalit, di ba? Kaya naisip ko na yung pangalan na lang ni kuya ilagay sa lupa. sa kanya na pag-usapan niya. Kunin mo love yung cash natin dun sa kwarto. Salamat talaga, kuya, ate. Ito na kasi ganyan kalaki yung utang mo. Nalugi kasi yung business na sinubukan ko, ate. Medyo malaki yung nailabas kong pera. Kasi hindi nag-click eh. Alam mo, ganyan talaga negosyo. Risk talaga yan eh. Pero, sige, hintayin mo na lang yung kuya mo. Mag-CR lang ako. Sige, ate, salamat. Oh, love. Ano ginagawa mo? Kuwenta ako. Alam mo, nagigipit na tayo ngayon eh. Alam mo naman, ngayong pasukan ng mga bata, mas malaki yung gastos nila. Nagagalaw na rin natin yung mga ipon natin eh. Tapos, ang mahal pa ng kuryente ngayon. Alam mo, love, ako sanang maranasan yung mga bata na kapusin habang nag-aaral eh. Itinan mo naman, love. Ano mo kung gaano kalaki yung kuryente natin, oh. Tapos, maapektuhan pa yung budget natin sa mga bata, pati yung budget natin sa pang-araw-araw. Kukulangin talaga eh. Akala ko, love, may natitira pa tayong ipon eh. Yun na nga, may ipon tayo, nagagalaw na nga. Lalo ngayon, krisis na yan sa kuryente. Hindi maiwasan na mabawasan yung ipon natin. May naalala ako. Ano yun? Di ba may utang sa atin si Cha? 150k din yun ha. Malaking tulong din sa atin yun ha. Oo nga, love, no? 3 taon na yun ah. O kaya nga alam mo naman, hindi natin binanggit sa kanya kasi nag-uumpisa pa lang siya dun sa bago niyang negosyo. Hinayaan natin. Tayo naman yung nangangailangan ngayon eh. Baka naman pwede na natin singilin. Sige, subukan natin kausapin yung kapatid ko. Sige, tawagan mo kaya ngayon. Kaso, love, ayoko naman na isipin niya, pinipressure ko siya. Pressure? Bakit? Maayos yung buhay niya ngayon na. Alam ba nung nakaraan nakita ko siya sa may labas ng subdivision? Nakamotor. Bagong model. Yung bagong labas ngayon. Talaga? Oo, bago. Walang ang plate number eh. Tsaka alam ko na mahal yung ganong motor. Nasa 200. Alam ko nasa almost 200,000 yung ganong motor eh. Sige, subukan ko kausapin yung kapatid ko. Kung kaya niyang bumili ng motor, edi kaya niya rin bayaran yung utang niya. Alam mo, love, nahihiya akong singilin yung kapatid ko eh. Sigurado ka ba na kaya na niyang bayaran ng buo? Love, tayo yung nagpautang, tayo pa ba yung mahihiya? Tsaka kung kaya niyang bumili ng motor, kaya niya rin bayaran yung utang niya. Hindi ba siya yung nagsabi sa atin nun? Na pagka nakaahon na siya, siya mismo yung lalapit sa atin. Parang nakalimutan na eh. Yun na nga eh. Minsan, hindi naman siya nag-message sa akin na tungkol niya sa utang. Tinan mo, nung maayos-ayos yung buhay niya, nakalimutan niya may utang siya sa atin. May mga mustang nga. Parang hindi ko narinig eh. Kaya nga eh. Alam mo, mabuti pa, punta na natin si Cha. Bukas na lang, kasi anong oras na din eh. Sundin mo pa yung mga bata sa school. Kaya nga eh. So, paano? Sige na, sundin mo na yung mga bata. Bukas na maaga, punta tayo kay na Cha. Sige, love. Kuya, Ate Virgo, bakit pala napabisita kayo? Cha, ito na pala yung bago mong bahay. Medyo malaki rin oh.
Oo, ate. Alam mo naman, pinaghirapan ko yan. Mabili. Tsa, O kuya. nahiya sana akong sabihin sa'yo ito eh. Ano yun kuya? Huwag ka na mahiya. Sabihin mo na sa akin. Naalala mo ba yung pinahiram namin sa'yo ng asawa ko? Yung 150K? Oo. Tsa, kailangan kasi namin ngayon eh. Oo, kasi kailangan ng mga bata sa school. Private school din kasi yung mga bata. Medyo malaki yung gastusin and mataas yung kuryente namin monthly eh. Sandali lang kuya. Di ba napag-usapan na natin yun? Na ano? Na hati tayo sa lupa. Tsa, di ba, last natin mag-usap, hindi naman natin naituloy yung about dyan. Sabi ko nga, medyo mahirap yun. Yung pag-transfer ng mga papel, yung titulo. 3 taon na din kasi nakalipas. Akala ko kasi okay na yung pinag-usapan natin noon. Di ko naman akalain na sisingilin niyo pa ako kasi ang buong akala ko, hati tayo dun sa titulo ko. Kumbaga, yun na yung kabayaran dun sa hiniram ko sa inyo. Tsa, di ba, napag-usapan natin noon, na pagka nakaluwag-luwag ka na, tsaka mo nang ibigay. Yung ate mo pa nga nagsabi sa'yo eh. Kuya, di ba, sinabi ko naman noon na hati tayo sa titulo kapalit dun sa binigay mo sa akin pera. Tsa, wala akong naalala na pumayag ako. Ha? Ang sabi ko, titingnan muna namin. Kuya, akala ko ibig sabihin nun, oo na. Hindi, Tsa. Ang sabi ko, alamin muna natin yung proseso. Kuya, kaya nga hindi ko na pinalo up sa inyo yun kasi akala ko yun na yun. Ayun na nga siya eh. Wala kami paramdamin. Hayaan na lang namin kasi baka nagbabawi ka pa. Pero wala naman tayo naging usapan about to sa lupa. Teka lang kuya, 3 taon na ang nakalipas. Akala ko naman malinaw na. Tsa, asan ba yung lupa? Ito! Ito? Oo, itong lupa na pinagtayuan ko ng bahay. O sige, sabihin natin na hati talaga kayo ng kuya mo. Paano namin mapapakinabangan to? Nakatayo dito yung bahay mo. Di ikaw pa rin yung nakinabang doon. Pinatayuan ko ng bahay nung nagkapera ako. Teka lang, Tsa. Hindi mo man lang sinabi sa akin? O sa ate mo? Hindi ko na naisip kasi akala ko wala namang magiging problema. Tsaka di ba marami naman kayong pera. Tsa, paano naman tayo maghahati niyan? Wala naman akong pinirmahan. Oo nga. Kuya, akala ko kasi sapat na yung usapan natin noon eh. Tsa, wala naman kayo napagkasunduan ng kuya mo eh. Nabitin lang kayo sa usapan na pag-iisipan namin. Pero sa akin, meron yun. Ngayon, paano yan? May bahay na dito sa lupa. Kaya nga ako nagtataka, bakit sinisingil mo pa ako eh. Pero yung hiniram mo eh. Natural, sisingilin ka namin. Kuya, hindi ko naman nakakalain na ganito yung mangyayari. Ano ba naman yan? Teka lang, Tsa, parang lugi naman kami. Eto yung lupang sinasabi mo, tinayuan mo ng bahay mo. Oh, ano mangyayari ngayon? Nasaan yung party namin dito? Sabihin na sige, hindi ka namin singilin ng pera. Yung party ng lupa, paano namin mapapakinabangan yun? Akala ko tulong na yun ni kuya eh. Tsaka magkapatid naman magkapatid naman kami. Hindi ba pwedeng tulong na lang ni kuya yun? Ganyan. Ngayon, ganyan. Ang usapan, utang yon. Ngayon, sinabi mo, hati kayo sa lupa. Ngayon, hinahanap namin yung hati ng lupa. Magpapabiktim ka, magkapatid naman kayo, natulong na lang yun. Teka Kasi lang, ano nang hingi ka? Hindi ka lang utang. teka lang ate. Di ba nung lumapit naman ako sa inyo nun, di ba sinabi mo na baka pag binigay mo yung pera, mababayaran mo, di ba sabi ko naman sa'yo, nahihirapan nga akong bayaran yung utang ko, hindi ko naman alam na yung Oo nga, wag mo ako milituhin ha. Kasi yung sabi mo, sige, yung lupa. Saan na nga yung lupa? Tinayuan mo nga ng bahay. Ganito na lang. Di hatiin na lang natin itong bahay na to. Teka lang, bakit tahatiin? Ako nagpagawa ng bahay na to. Tsa, di mo kasi naiintindihan eh. Unfair mo naman. Siya, Paano na yung pera na? Sige, ayaw mo makihati doon sa bahay na to, na tinayuan mo yung lupa na kaparte ng kuya mo. Bayaran mo yung 150,000. yan ang ibabayad ko dun napagpagawa ko na nitong bahay. Tsa, paano kami ngayon? Kung ikaw nangangailangan, ang bilis namin pahiram sa'yo. Pero kailangan namin para sa mga anak namin. Kuya, hindi ko naman alam na kakailanganin yung pera kasi
Siyempre, akala ko maganda yung buhay nyo. Kaya hindi ko na muna ibinigay sa inyo yung pera na... Ayun na nga, kailangan na namin ngayon. Ano solusyon mo? Eh, Ngayon sinasabi mo yung lupa, tinayuan mo naman ang bahay. Ano mangyayari? Alam mo, yung usapan na to, pinapaikot-ikot mo lang eh. Kung ayaw mo magbayad, hatiin natin tong bahay na to. anong hatiin? Hindi. Hindi natin hatiin yung bahay na to. Oh, ano mangyayari ngayon? Wala. Basta wala kayong makukuha dito. Hindi nyo din pwedeng ganun yung bahay ko. So, Icha, ganito na lang. Mamili ka. Hahatiin natin tong bahay na to o babayaran mo kami. Walang hatian na mangyayari at wala din kayong hahatiin dito sa bahay ko. Ay, Mabuti di pa umalis magbayad na ka kayo. ng utang mo. Anong ipang babayad ko? Ngayon napagawa ko na ng bahay. Buti nga, umalis na nga kayo. Ni-stress niyo ako eh. Kami hindi na-stress sa ginagawa mo. Baka kasalanan ko bang pinairam niyo ako ng pera, tapos ngayon maghahabol kayo sa akin? Eh syempre, akala ko naman, tinulong sa akin ni kuya yon. Babalikan kita. Sinasabi ko sa'yo, babae ka. Tara na lang. Biyar na ako dito sa kapatid mo. Pasok, bukas yan. Tiber ko, White Charles, ba't nandito kayo? Ano bang pag-uusapan natin? May kasama kami. Sino? Attorney? Kuya, ba't may kasama pa kayong attorney? Icha, ako sana umabot dito eh. Pero wala kaming magawa eh. Kuya, magkapatid tayo. Bakit kailangan mo pa magdala ng abogado dito? Eh, wala ka naman ibang gusto masunod kundi ikaw lang. Ako nga po pala si Attorney Fe. Teka lang, kuya. Bakit kailangan pong may abogado pupunta dito? Icha, wala naman kami ibang pwedeng gawin eh. Kundi ito, ayoko naman sana umabot dito eh. Tsaka kung gusto mo ikaw lang lang ang ginasusunod eh. Oh, may ginang ganito, daanin natin sa legal. Ilang beses ko na kayo sinabi, di ba? Wala akong ibabayad sa inyo. Miss Cha, kaya po Pwede ako ba? nandito kasi may mga ilang katanungan lang din ako para mas malinaw sa inyong lahat. Ano? Totoo po ba na nanghiram kayo kay Sir Charles ng 150K? Oo. May kasulatan po ba kayong ginawa doon sa paghiram niyo sa kanya? Wala. Totoo po ba na dahil sa pera na yon ay hindi niyo na po naibenta tong lupa niyo? Oo. May kasulatan po ba kayo na nagsasabi na ang utang niyo ay kabayadan po dun sa bahagi ng lupa? Wala. May dokumento po ba kayo na nagsasabing co-owners po si Sir Charles? Wala. So, ibig sabihin po nun, wala po na kasulatan o kasunduan na bayad na po yung utang nyo kay Sir Charles. Teka lang, ma'am, akala ko po kasi sapat na yung usapan namin nun. Icha, sinabi ko lang nun, titignan natin yung proseso. Pero hindi ako pumayag. Tsaka attorney, ang sinasabi niya, ang bayad niya is yung ang parte ng lupa. Eh, nasa na yung lupa? May bahay na nga, napatuyo ko na nga ng bahay eh. Ang bahay po ay hiwalay po sa usapin nyo ni Sir Charles. Ang hinahanap nila po ay yung utang nyo na dapat yung bayaran kay Sir Charles. Wala nga akong ibabayad. Sigurado ka? Oo. Sa tingin mo, Kaya pala. Kaya pala may bahala kang kumuha ng pick-up na sasakyan. Alam mo, attorney, kung magkano yun, di ba? Nasa almost 2 million yun. Kasi, di yata nito alam, yung nakuhaan niyang agent, ay kumari ko. Ay, nakwento sa akin. Ano? Tatanggin pa? Gusto mo papuntahin ko dito yung kaibigan teka ko? lang, paano mo nalaman yun? Icha, naglilingin ka ba sa akin? Alam, hindi ko sinabi sa'yo kasi gusto kong makita yung reaction nito eh. Icha, ano to? Ilang beses kami nakiusap sa'yo, di ba? Ilang beses kami pumunta dito ng ate mo. Sabi mo wala kang pambayad. Tapos ano gagawin mo? Bibili ka ng sasakyan? Itatago mo sa amin na may pera ka? Nung ikaw yung nangailangan. Hindi nga nagdalawang isip yung asawa kong tulungan kay. Tapos magtataguan mo kami. Nakikiusap kami sa'yo na maayos, di ba? Bakit ba pangarap ko yung sasakyan na yun? Eh kami, wala ba kayong pangarap? Kaya kita tinulungan. Dahil alam kong nahihirapan ka. Kapal na mukha mo yun, no? Matapos ka maging maayos yung buhay mo? Wala kang utang na loob. Huwag mong bilhin yung sasakyan na yan, bayaran mo yung pera namin. 150,000 lang yun, pinagdadamot mo. Hindi ka namin pinagdamutan, nangangailangan ka.
Kung ako sa inyo, Miss Cha, nakipag-usap na lang po kayo na maayos sa kapatid nyo kasi kahit anong gawin nyo, wala po kayong laban. Gawa ng lalo na wala kayong pinirmahan or pinagkasunduan na dokumento. Sige na. Babayad ko na lang yung nairam ko sa kanila. Ngayon na. Bibilhin. Ngayon na. Kasi baka mamaya, takasan mo kami. Attorney, hindi kami aalis dito hanggat di kami binabayaran. Attorney maraming salamat po. Mukhang pagtataguan kami ng kapatid ko eh. Meron ng palang pera. Mas maigi na rin po yan na magkabayaran kayo. At least nandito po ako para maging witness po din ako sa inyo. And mas maganda po niya na naka-ready naman na po ito. Pepermahan nyo na lang po. Ay, salamat, attorney. Oh, attorney. Ano ko ba ibibigay? Ano to? 50,000? Ah, Wala pa 50,000 akong lang to. i-withdraw. Ay, Isasend ko na lang sa Oh, isend mo bangko ngayon. mo. Meron po tayong ditong kasulatan, Miss Cha, para at least in case po na magreklamo kayo or magreklamo si Madam is meron po tayong pinagkasunduan. Pirma na lang po. Ako na, lalagay ko yung bank account ko para sigurado. Ako na yung, ano mo, online banking mo. Pirma mo to. Attorney, panotaryo natin yun. Okay. Mm. 150. Oh, sinend ko na. Baka sabihin mo kasi, ano ayan o. Oh. Na-receive ko na lang. Ngayon, quit sa tayo ha. Attorney, maraming salamat. Maraming salamat din po. Miss Cha, maraming salamat. Mabuti naman po at maayos po kayo nakipag-usap. Di sana kung kanina po kayo nakipag-usap na maayos sa kapatid nyo, hindi po sana tayo magkakagulo. Attorney, mabuti pa mauna tayo sa labas. Sige. Baka kasi may sasabihin pa yung asawa ko sa kapatid mo. Cha, wala mo nagawa sa akin to. Kuya, syempre, gusto ko lang naman gumanda yung buhay ko eh. Syempre, nagkapera ko. Inuna ko muna yung mga kagustuhan Bakit ba ko. gumanda yung buhay mo? Di ba sa tulong namin mag-asawa? Kung di ka namin tinulungan, meron ka ba nito? Sana man lang inisip mo kami. Sorry na, kuya. Syempre, yung mga gusto ko kasi, gusto ko natutupad eh. Syempre, gusto ko kasi yung sasakyan na yun. Marami kami gusto mag-asawa. Pero mas inuna ka namin. Kasi sa pamilya ka namin. Pero sana kahit konti man lang, naisip mo yun. Alam mo, baguhin mo yung ugali mo. Baka bigla ka ulit lumubog.